Pakinggan po natin itong sinawalat ng daughter ni Senator Enrile, no? If I'm not mistaken, yung name po niya ay Katrina Enrile. Nasa news po ito at trending na trending po ito sa Twitter at sa iba't ibang platform. Marami po talagang nagulat sa sinabi niyang ito. Kahit po ako hindi makapaniwala. At talagang kung totoo ito, nakakalungkot po ito dahil may mga kababayan tayo na tila mas pinapabura ng ibang bansa. Ito na po yung video, pakinggan po natin. Ito po kasi yung nagte-trending, nakuha ko lang to sa X or sa Twitter. Siguro ito yung part lamang nung kabuang video, no? Pero maririnig naman po natin dito yung highlights at saka mga importanteng sinabi niya na dapat po nating malaman bilang mga Pilipino. Ito na po. I just found out also that Martin Andanar is not based here. He is now based in Beijing. He is the one funding all this disinformation, like Maharlika, like SAS, like all these others. They're not doing this out of love of country. They're doing this because they're getting paid. You want to continue to listen to their rants? Go ahead. But I'm just telling you, they're being paid from China. When another country is trying to control even the narrative that is going to be brainwashing everybody here, we are in deep trouble. We are easily fooled. We like to always go with the underdog. But who is really the underdog? Try your best to broaden your mind and think about it. So kung tama po yung pagkakadinig ko, no, correct me if I'm wrong, sinabi niya na si Martin Andanar ay hindi nakabase dito, nakabase po sa Beijing, no? Tama po ba yung narinig ko? And sinabi din niya na si Martin Andanar po ano pa fund kay SAS at saka kay Maharlika. May nabanggit siyang disinformation. Yun po yung pagkakadinig ko, no? At sa pagkakaunawa ko, minamanipula or gustong kontrolin ng China ang narrative dito sa Pilipinas. Siguro para maging pro-China yung mga naratibo. Ano po? Kung totoo yan, no? Talaga namang hindi yan katanggap-tanggap. No? Nakakalungkot dahil akalain mo, again, if totoo yan, may mga taong kumikita para magpakalat ng naratibo na kontra sa Pilipinas. Yun po yung pagkakaunawa ko dyan eh. Naratibo na pro-China and naratibong kumukontra sa Pilipinas. Nakakalungkot kasi at hindi katanggap-tanggap, kung totoo yan, mga Pilipino pa ang gumagawa nito. No? So kung totoo yan, may kumikita para lamang bigyan ng pabor ang China, no? So siguro dapat sagutin ito ni SAS, ni Maharlika at saka ni Sir Martin Andanar, no? At kailangan mag-demand sila na patunayan ito ng daughter ni Senator Enrile. Siguro hindi magsasalita yung daughter ni Senator Enrile kung yan ay walang basihan, no? Kung wala siyang pinagkuha ng reliable source, no? But then again, hindi pa natin naririnig ang side ng tatlong nabanggit, si Maharlika, si SAS, at si Martin Andanar. Pero may nakita kong article na tila tinatanggi po ni Martin Andanar yung paratang na iyan. Ito po, basahin nyo. Pwede nyo pong saliksikin ang article na yan, ano? Pero hindi mo maiwasang mapaisip talaga dun sa sinabi ng daughter ni Senator Enrile. Kasi mahirap din magbitaw ng mga ganyang paratang kung wala kang patunay dahil pwede siyang mademanda ng mga taong binibigyan niya ng paratang patungkol dun sa claim niya, no? So, siguro dapat makiusap na tayo sa mga DDS, no? Na pwede ba tigilan na yung hindi doon sa tatlong nabanggit, no? Pero marami akong nakikitang DDS na talagang pinupush, pinopromote yung mga pro-China narrative, no? At talagang yung iba nananakot pa na magkakagera kapag inassert ng Pilipinas ang posisyon natin sa West Philippine Sea. Talagang tinatakot pa tayo ng mga kapwa natin Pilipino. Ganyan yung nangyari nung nakaraang administrasyon, no? Talagang natakot, maraming natakot at talagang maraming sumakay sa mga pro-China narrative, no? So, kung totoo yung mga sinabi, no, ng daughter ni Senator Enrile, number 1, nakakatakot po yan. Number 2, nakakalungkot. At number 3, hindi po katanggap-tanggap dahil mga kapwa natin Pilipino ang gumagawa nito. So, dapat linawin ito ng camp nila SAS, nila Maharlika, at nila Martin Andanar, no? At sana tayong mga Pilipino na nagmamahal sa bansa, nagmamahal sa bayan, wag po tayong sumakay, wag po nating tangkilikin, wag po nating tanggapin ang mga pro-China narrative at mga anti-Filipino narrative, no? Hindi po makabayan yon. At wag po tayong maniwala agad-agad sa mga taong nananakot na magkakagera, no? Kapag inassert natin ang ating mga posisyon sa ating mga teritoryo, sa ating mga karagatan, no? So yun lamang po mga kababayan. Marami pong salamat sa panonood. Ano pong masasabi nyo sa mga sinabi ng daughter ni Senator Enrile? Ako po talagang nalulungkot at natatakot kung totoo yan. Ano po? Dahil tila nagagawa ng China ang gusto nilang gawin, no, dito sa ating bansa. Ano pong masasabi nyo? Ilagay nyo lang sa comment section below. At huwag niyo po sanang kalimutang i-like ang video at magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.